Hi guys and welcome sa aking mini vlog. Saka i-edit ko nga, hindi ko nga namalayan na gabi na pala. Parang kakakain lang namin ng tanghalian, eto nga't magluluto na naman ako ng panghapunan namin. Pero bago nga yan, eto nga't handaan ko muna ng merienda yung boss amo ko. Gabi na nga talaga kami nagme-merienda dahil nga tanghali na nga kami magsigising. Usually na kumakain kami ng hapunan is around 10 o'clock na. Parang nasaray na lang din kami. Umalis nga yung mga anak ko nakatoka sa hugasin ngayon kaya wala tayong choice. Ako muna maghuhugas sa inyo. Pag wala talaga yung nakatoka maghuhugas dyan, wala talagang gagalaw na ito mga hugasin na to. Kasi nga daw masisira daw yung schedule nila. Yung mga ganong mindset ba yung nagpapakilig ng dugo ko araw-araw. May mga times nga na pinapalipat ko na nga itong mga plato na to sa sobrang gigil ko. Ayun nga lang at bibili na naman ako ulit ng mga bago. So ganun din, ako pa din ang talo. Pag sila nga naghuhugas sa mga to, hindi nga ako nasasatisfy. Paano naman kasi talagang plato lang naman talaga ang hugasan. Yung ititira nila yung mga kaserola at hindi na nila huhugasan. Pati nga itong mga gilid-gilid na baboy, hindi na nila to talaga pinupunasan. Kaya naman pag ako ang naghuhugas, sinasamantala ko na. By the way guys, samantalahin ko na nga itong pagkakataon na to at makapag-promote na. Kung bet nyo nga din itong lagayan ko ng sabon at saka itong lagayan ko ng dishwashing liquid, ilalagay ko na nga lang din ito sa aking yellow basket. Pagkatapos ko nga maghugas, ito nga i-ready ko naman yung panghapunan namin. Sinigang nga naman ako ang iluluto ko ngayon pero instead na kangkong ang gagamitin ko ay puso ng saging na lang. Naghiwa nga muna ako dito ng gagamitin ko kamatis, bawang at saka sibuyas. Sinunod ko na agad tong puso ng sagli at saka nga itong sitaw. Tinanggal ko nga muna tong mga makakapal niyang balat at hanggang sa wala na nga matira. Hoy! Normally talaga is baboy ang ginagamit dito. Pero since ayaw namin ng baboy muna, ginawa ko na nga lang mano at yun din yung request ng anak ko. Actually, bulalo talaga ng baka ang ginagamit dito. Kinamunya yata yung tawag dito. Nabasa ko nga lang to sa cookbook na binili ng asawa ko dati. Kung gusto nyo nga din tong sandok na ginagamit ko, ilalagay ko na nga lang din sa yellow basket. Nagisa nga lang ako dyan ng kamatis, bawang sibuyas. At nang maluto na nga itong kamatis, sinunod ko na nga agad itong mga manok. Pag kami nga lang ng mga anak ko dito sa bahay, hindi naman talaga ako nagluluto. Yung tamang itlog-itlog lang kami at saka dilata. Pero since nandito yung asawa ko, magluluto ako. Kasi nga may kasabihan tayo, the way to a man's heart is through his stomach daw. So ayan nga, lumabas na nga yung juiciness ng manok at nilagyan ko naman ng isang baldeng tubig. After ilang minuto at kumulo na nga siya at sinunod ko na nga itong mga gulay. Kung gusto nyo nga din ng ganitong luto guys, mas the best yung gamitin ninyo yung pata ng baka. Then naglagay na nga lang din ako ng konting paminta at konting MSG. Habang inaantay ko nga yung kumulo, eto nga uupo muna ako saglit at napapagod na talaga ako. Ang hirap nga din talaga pagsabayin yung nagluluto ka, yung gumagawa ka ng gawain bahay. Tapos isasabay mo yung pagbablog mo. Yung tipong ililipat-lipat mo yung pwesto ng camera dahil kailangan bawat eksena ay makuha na ng video. Pag naka-LL na, makabili nga ng 10 camera. Uy, char. So naglagay na nga lang din ako dyan ng asin at saka ng konting asukal para may konting sipa ng tamis. And finally, after so many years, luto na nga itong aming ulam at kakain na nga kami. 10 o'clock na nga ng gabi at ngayon pa nga lang kami maghahapunan. Sabi nga ng anak ko, ma, alas 10 na, hindi pa tayo kumakain. Nalibang nga kasi ko masyado sa pag-i-edit, kaya nga hindi ko nga namalaya na gabi na pala. So makapaghain nga muna na makakain na. So ayan lang muna for today at kami nga'y kakain muna at gabi na.